Alden James! Alden James po, number 16 sa balota. Mga kapatid, isa na nga sa pinakasikat na card at lock game ang Bingo! Pero paano nga ba ito nagsimula? Sa ilang tala, sinasabing nag-umpisa ang larong ito sa Italy around 1500s. Ang tawag pa nga rito noon, Logioco del Lotto di Italia, na madalas nilalaro pa rin sa Italy tuwing Sabado. 1778 naman, sinasabing nadiskubre ito ng mga mayayamang Pranses sa France at tinawag na Le Lotto. 1800s na ito nang mapadpad sa Germany, pero hindi lang basta libangan, kundi bahagi ng edukasyon ng mga mag-aaral doon. Nagagamit kasi ang laro for spelling, math at maging sa history. In fairness, no? 1928 na yan nang makarating sa Amerika at dito, Bino ang itinawag sa laro. Dahil yan sa mga ginagamit na beans na pangtanto sa mga nabobolang numero. Sunod na taon, pinalitan po ng toy salesman na si Ed Lowe ang tawag sa laro nang may marinig siyang namaling sigaw ng isang player. Imbis na Bino, abay Bingo ang nasigaw ng nanalong ate. Kaya mula noon, kahit saan sa mundo, nalalaro na ang Bingo. Tulad po ng loto, swertihan lang din ang laro ng Bingo. Sa kabila niyan, marami pa rin natutuwa at ginagawa pa rin pampalipas oras ito. Mga kapatid, sa buhay, huwag po nating iasa sa swerte ang ating tagumpay. Wala pa rin pong makatatalo sa sipag, tiyaga at pusong determinado. And always remember, ang K-alaman ay K-yamanan. K-okay! Having said that, I believe also that games espousing violence like gore box should be permanently banned from the Philippines. I believe that it desensitizes young people into the elements of death, elements of violence, and elements of murder. I believe that the Philippine, that the government, Congress should study. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Tulfo, I agree po. Yung sinabi niya, pwede naman siyang makulong doon sa ibang pasilidad na pwede sa kanilang edad para din nila maramdaman yung sakit, yung parusa na karapat-dapat sa kanila eh. Disiplinahin din sila. Kaya nga yung bata, pag makakasala, di ba?
Pag bata yung makakasala, di ba, may disiplinahin, turuan ng maayos, turuan ng tama. Sabihin na yun, hindi yung tama yung ginagawa mo. Hindi yung tama. Di ba paparusahan yan? Papaluhurin? Papaluon ng senturon, di ba? Eh yung bata na yan, nakamatay yan eh. Nakamatay yan. Nakamatay yan ang tao. So ano? Ibababahay pag-asa lang yun? Ha? So dapat may pasilidad din ang nakarapat dapat sa kanila. Maramdaman din nila yung sakit. Buha ng dashcam ng isang motorista ang nag-viral na video na ito. Maayos na binabaybay ng mga sasakyan ng kahabaan ng Commonwealth Avenue sa Quezon City pasado alas 11 ng umaga nitong Lunes. Pero maya-maya, isang lalaki ang biglang tumakbo sa gitna ng highway hanggang sa mabundol ng isang motorsiklo. Bumulagta ang lalaki. Sa pagtumba naman ng motorsiklo, nasagi ito ng nakasunod na motorsiklo. Bahagyang sugatan ng lalaki at ang rider. Dinala sila sa Traffic Sector 5 ng Quezon City Police District kung saan nagkaareglo ang magkabilang panig. It's just happened na ito pong pedestrian nga ay initially ay nanghingi ng pera para pampagamot. And doon nga yung sinabi ng mga rider na wala silang pera, kaya nung nagkausap-usap, nag-agree sila na na sila ay mag-settle, amicably settle at magkaroon na lang ng kasunduan. Sa kabila nito, iimbestigahan pa rin ng QCPD kung modus operandi ang insidente. Ayan din ang tinitingnan ngayon ng Traffic Sector 5 na kung ito ba ay may mga allegations na ito ay modus. So yun po ang tinitingnan ng mabuti ngayon kung ito ba ay modus o hindi at kung meron man talagang iimbestigahan po nila. Pinuntahan ng ABS-CBN News ang lugar na pinangyarihan ng insidente para makita kung madalas sa Or maybe it's really a knee-jerk reaction. It's not driven by fundamentals, right? It's driven by the reaction, knee-jerk, of a lot of the investors. So as long as we're good in terms of the macro fundamentals, Always check, parent protect. Always check, parent protect. Always check, parent protect. Always